Ito pong hawak natin ngayon ay isang golden boy na sweater broodcock. Ito po yung mga ginagamit natin sa ating mga labanan at ito rin po yung mga nilaban natin na umiscore ng maganda dito sa Tarlac Gamefowl Breeders Association. Magandang araw mga ka-Mad Science! Nandito po tayo ngayon sa Tarlac City, dito sa Consi Game Farm. Ang production namin yearly is 300 to 400 na stags. Ayan, yung mga nakatali dito ngayon, mga bagong harvest yan, na mga local banded. Yung mga bloodlines yan, mostly yung mga bloodlines na ng mga golden boy. And meron din tayo yung mga cross sa Kelso because yung golden boy sweater, napakaganda at proven na. Kinocross din namin sa Grace, sa mga Domes, at sa Gilmore. Ito yung isang ginagamit ko na pang-cross sa mga golden boy. Ito yung Kelso ng Consi Game Farm. Ayan. Napakaganda i-cross sa mga golden boy. Hindi nagbabago itsura, halos magkamukha sila sa kulay. Tapos yung fighting style maganda. Kasi ang Kelso maganda rin sa cutting. Na-expose ako sa pagmamanok. Siguro mga elementary pa ako kasi late 70s. Yung father ko na-engganyo ni Mr. Esting Chapaco and Congressman Jose Piping Coangco Jr. Kasi every Thursday, nagmi-meet sila tapos doon sa gradas, nagbibitaw sila, pumipili ng panlaban. Hindi pa nagmamanok ang father ko noon. Kaya lang na-engganyo nga nila at binigyan nila ng mga materyales. Nag-umpisa yung father ko noon sa Duke Halsey at saka yung Kelso. Grade 5, grade 6 lang ako noon. Hanggang sa pagtanda natin, ito, tinuloy natin yung pagmamanok. So nasa tamang proseso tayo ng recordings, markings na napaka-importante sa larangan ng breeding ng gamefowl. Ang breeder namin is yung mother ko. Siya ang nagse-set ng mga breeding materials, siyang in charge sa incubation, pati sa markings. Ngayon yung father ko sa mga laban. Sa selection ng mga brood fowls, maselan tayo sa pagpili. Unang-una yung bloodline. Second is yung body conformation. Kailangan maganda yung katawan. Ayan, pula yung muka, maganda yung mata. And of course, sa mga labanan ngayon, ang gusto nila yung medyo magaganda na yung sukat. Tinitignan din natin yung station. At syempre yung mga tuhod. Para yung mananari, konting adjustment na lang kung sakali. Kailangan yung cutting ng manok mo maganda. Pag nakita mong pumalo ng isang malinaw, dapat may kalalagyan yung kalaban mo. Itong mga kulungan na to, dito namin nilalagay yung mga pre-selected na pullets. Pagpipilian namin para gagamitin sa next breeding season. Ako mismo ang pumipili ng mga materyales, lalo-lalo na pagdating sa mga babae. Sa lalaki, madaling pumili kasi nakikita mo yung fighting style. Pero sa mga babae, hindi mo makikita yung fighting style. So, kailangan mas maselan ka sa pagpili pagdating sa mga babae na gagamitin mo sa breeding. Ito naman yung mga malapit na i-harvest na mga stags. Yan. Healthy sila kasi itong mga nakaraang buwan, talagang sobra yung init. Ang ginawa ko dyan, starting month of February, binibigyan ko yan ng Set Pro, electrolytes with multivitamins ng Mad Science. Ang Set Pro po ay isang all-in-one nutritional supplement. Naglalaman po ito ng vitamins, minerals, electrolytes, amino acids, and probiotics. Nakakatulong po ito para mapataas yung naturalesa or yung immune system ng ating mga alagang sisiu, mga stag, cockerels. At saka sa breeding na rin, ginagamit din po ito, pinapainom tuwing nangingitlog ang ating mga inahin. Nahalo po yung Set Pro 3 to 4 times a week or kada salit na araw inahalo po sa tubig inumin nila. At ina-alternate ko dyan yung liver con nila. Kasi yung liver con, meron siyang ingredient na betaine. Nagpo-promote ng moisture retention. Ginamitan ko sila niyan. Ngayon, masasabi natin na talagang subok na subok gamitin, lalo na pagdating sa napakainit na panahon. The best talaga.
Sa tagal po nating nagmamanok din, kasama rin po tayo sa nagporma ng mga asosasyon ng game fowl breeders. Malaking tulong po kasi ang isang asosasyon sa ating mga breeders. Sa Tarlac Game Fowl Breeders Association, naging presidente po rin tayo dyan for 3 terms at naging board of director din po tayo ng International Federation of Game Fowl Breeders.